malinis kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang dinubuhay ipinagdarasal at kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa linang-langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristong ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Ina ng Tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita poon, aawitan buong galak. Dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Magalak ka, Birheng mahal. Ikaw ang inang nagsilang sa araw ng katarungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus, at naging anak naman ni Bus kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Hotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias.
Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Zadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkakapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Happy birthday sa nag-iisang ina ng Poong Jesus Nazareno na nagbigay din sa atin para maging ina nating lahat. Pero maganda rin po pag nilayan natin itong pagkapanganak ng kasamahal na Birheng Maria at yung mensahe na dulot nito para sa atin. Minabuti ko pong basahin yung mahabang version ng Ebanghelyo natin ngayon. Kasi yung mga lahi, mga pinanganak na bago si Maria, bago si Jose, na asawa ni Maria, na ina ni Jesus, medyo maraming salin lahi pa na ipinanganak bago sila. So talagang, sana po mas ma-appreciate natin yung buhay. Mas ma-appreciate natin na tayo po ay pinanganak sa mundong ito. At ang isang magandang paalala, ipinanganak tayo sa mundong ito dahil gusto ng Diyos. Ipinanganak tayo sa mundong ito dahil may plano ang Diyos na maganda para sa atin. Pero mo, ang daming malalaking pangalan, mga naging hari, mga naging masalimuot din ng buhay dito sa mga pangalang nabanggit, pero sadyang hindi nagsasawa ang Diyos na magbigay ng bagong buhay para lamang sa ikaliligtas ng tao. Sana po makita na hindi lang tayo basta pinanganak para wala lang. Hindi lang tayo pinanganak sa mundong ito at lalo tigit, ito po maganda, hindi ka ipinanganak sa mundong ito para maging problema. Kaya nga kailangan natin magdesisyon. Katulad ni Maria, na sa simula't simula pa, ninais ng Diyos
na siya ay isilang dahil siya ang pinili na maging ina ni Jesus. Hindi man tayo yung magiging ina ni Jesus, pero mayroong ibang plano ang Diyos na maganda para sa atin kung kaya tayo isinilang. Nakakasiguro po ako na lahat po tayo isinilang para magbigay ng kaligayahan. Pero sa paglipas ng panahon, kailangan nating piliin at magdesisyon na makapagdulot ng kaligayahan. Nasa atin na yung kasagutan, nasa atin na yung pag-asa. Pwedeng ikaw, tayo na matatanda na ngayon, kung sakasakali, hindi mo pa nakikita yung purpose mo sa buhay na ito kung bakit kayo pinanganak, baka tayo ang magiging tagapag-alaga ng susunod, sa mga susunod na henerasyon na sinasabi nating magpapabago, magpapaunlad sa bayan natin. Baka hindi tayo yung magpapaunlad sa bayan, tayo ang mag-aalaga doon sa magpapabago ng bayan natin. Baka ganun po. Kailangan lang natin talagang tuklasin ano ang plano ng Diyos para sa akin. Hindi ka binuhay ng Diyos para sundin mo ang demonyo. Kasi pag sinabing sundin ng demonyo, yung mga gumagawa ng masama. Hindi ka ipinanganak para magtayo ka ng sugalan. Hindi ka ipinanganak para magtayo ka ng mga prostitution house. Hindi ka ipinanganak para baguhin mo ang kagustuhan ng Diyos, ang mga utos ng Diyos. Hindi yan ang purpose natin. Ang purpose natin ay lalo tigin makilala ang Diyos at ipakilala natin ang Diyos sa anumang estado ng ating buhay. Di ba? Kaya po sa panahong ito ng pandemya, sana po ay marami po ipinanganak last year at hanggang ngayon, tinatawag nga natin mga COVID babies dahil sa panahon ng pandemya, doon sila nabuo, doon sila pinanganak. Pero papag-isipan din natin, sa panahon ng pandemya, ipinahintulot ng Diyos na may mga bagong isilang. May mga namatay. Nalungkot po tayo doon sa mga namatay sa panahon ng pandemya. Pero huwag natin kaligtaan, may mga ipinalit ang Diyos. May mga bagong buhay, may mga bagong isinilang sa panahon ng pandemya at umaasa tayo, magtiwala tayo na dito sa mga ipinanganak na ito ang mga bagong henerasyon na magdadala sa atin sa magandang kinabukasan. Gusto natin makitang maunlad ang Pilipinas, gusto natin magkaroon ng mga maglilingkod sa bayan na matatino, ito yun. Pero kailangan nating gabayan ang mga ito. Kung paanong ang mahal na Birhen, magpasa hanggang ngayon, ginagabayan tayo at inililigtas tayo sa anumang kapahamakan. Sabi nga po sa hula, sa propesiya ng mga propeta, na may isang babae ang tatapak sa ulo ng demonyo. At nagawa yon ni Maria dahil nasa kanya si Jesus. Ang mga may kagagawan nito, kakayanin natin ito sa tulong ni Maria at ni Jesus na talagang magproprotekta sa ating lahat. Kaya hindi man tayo magkasama-sama ngayon, hindi man tayo makapag-celebrate, pero tuloy natin ang pagdiriwang na ito alang-alang sa pagmamahal natin sa mahal na Birheng Maria na siya naman talaga ring nagmamahal sa atin bilang kanyang mga anak. Amen.
Minamahal ko mga kapatid, sa pagsilang ng mahal na Birhen, nakikita natin na dumating na sa huling yugto ang plano ng Ama para sa kaligtasan ng mundo. Habang siya ay nasa ating tabi, manalangin tayo sa Diyos na lumalang sa Kanya ng lubos na pinagpala. Ang ating itutugon, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang simbahan naway walang takot na ipahayag ang ebanghelyo na ipinagkatiwala sa kanya ng anak ni Maria. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang mga walang pananampalataya naway lumapit sa Panginoon na nagkatawang tao upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa ating mga ina, naway bigay natin ang nararapat na pagmamahal at paggalang na kailangan nila. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa tulong ng mga panalangin ni Maria, naway maibalik sa kawan ang mga tumalikod sa pagtupad ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. At tinawang tanggapin si Jesus sa Eucharistia bilang Diyos na kapiling natin. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa igapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manal ka poong may
banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakan, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinagati-hati ni iyon, inabot sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Sa aming paglalakbay dito sa lupa, ikaw ang aming gabay na tala na umaakay kapag kami ay sa tamang landas nahiwalay sa aming paglalaya sa kadiliman, sa buhay na punong panganib pangamba. Ikaw ang tala sa karagatan, liwanag mo'y tanglaw sa tuwi-tuwi na. Ika'y tala sa umaga, hudyat ng araw ng pagligtas. Santa Maria, mahal naming ina, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama, upang si Kristo aming hantungan sa dulo ng landas matagpuan. Santa Maria, mahal naming ina, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama, upang si Kristo aming hantungan sa dulo ng landas matagpuan. Sa dulo ng landas matagpuan. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinapagsalo-salo mo sa piging na banal sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Birheng Mahal
na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos siring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Senior San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senior San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senior San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Happy birthday, Mama Mary. Happy birthday, Mama Mary. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ininarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,